2 milyong ulilang bata sa 15 bahay ampunan at mga tagabantay. Ganito na karami ang mga batang naghahanap ng yakap ng tunay na magulang. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, lahat ng mga batang ito ay naghihintay na magkaroon ng sariling pamilya, lalo na ang 4,108 na nabigyan na ng Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption o CDCLAA. Ang legal na pag-ampon ay anak na totoo. Ito ay mensahe ng pagmamahal. Ating kinikilala na ang pag-alaga sa bata ay isang choice. Hindi kailangang galing sa pusod. Karaniwang dahilan ng pagiging ulila ng mga bata ang dumaraming kaso ng unplanned pregnancies o hindi planadong pagbubuntis at ang mga resulta ng kalamidad at sakit. Totoo naman na noong Yolanda, marami talaga ang nawala ng magulang. Subalit, gaya ng aming ginawa nila Brother Armin, hinanap yung mga bata sa pamamagitan ng mga enrollment at ang karamihan nakita inalagaan ng kamag-anak. So hindi sila nawalan ng pamilya. Pero yun ngayon ang aming advocacy. Lahat ng nag-alaga ng mga kamag-anak, kailangang irehistro nila na ito ay kanilang inalagaan. Sabi naman ni Education Secretary Armin Luisro, panahon na para tigilan ng gawing katatawanan ang mga katagang ampon ka lang. Dahil marami na rin daw ang kwento ng mga batang ampon na kalaunay mas nabibigyan pa ng magandang bukas. Magandang pag-usapan ito sa eskwelahan, no? Kasi alam mo maraming mga bata na talagang hindi naman formally ampon, yung pinahiram lang o kaya inaalagaan lang, pero hindi pa nalilegalize yung adoption. Meron din mga bata na talagang legally adopted na. Kaya lang, pag hindi maganda yung pagpapaliwanag dun sa ibang mga bata, iba yung dating at alam naman yun sa kulturang Pilipino, nandyan pa rin yung kanilang biro-biroan, ampon ka lang. Masakit yun, no? Pagtitiyak naman ni Luistro, natutugunan ng pamahalaan ng pangangailangan sa edukasyon ng 2 milyong na ulilang bata ngayon. Dahil binabago natin yung kwento na meron pala mga bagong kwento ng pag-aampon na hindi naman pala kawawa o hindi mahal yung bata. Bagkus talagang pinili na nga itong batang to at lalo pa siyang minahal. Mula sa adoption processes sa korte at ibang sangay ng pamahalaan, 623 na ang legal na naipapaampon sa bansa, habang 1,959 naman ang naipapaampon na sa ibang mga bansa mula 2010. Kaya pinirmahan ng isang kasunduan sa pagitan ng DSWD, DILG, DepEd, DOJ at DOH para mapabilis ang prosesong ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.